Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Amir po Japan. Ayusin ko lang yung mic ko. Gemini, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative. It's a warning para magkaroon kayo ng awareness on my idea. Pero kung positive lang gusto mo marinig, hindi itong channel na ito para sa iyo. Tadadaan nyo, reminder lang mga Gemini, hindi nyo kailangan mag-resonate sa reading natin. Ang kinakailangan nyo dito, magkaroon kayo ng idea, awareness, action, pwedeng maiwasan, at iba pa. Yun lang ang pinaka-the best sa lahat. Kung hindi nyo alam ang warning, or pwedeng maiwasan, hindi magkakaroon ng positivity in life. Okay? Meron tayong Sagittarius, Capricorn, Libra, Gemini. Okay. Maaring iba sa inyo is, may mataas ang ego ha. You want to structure the situation into your life, ang sinasabi dito, na gusto mo mag-success yun. Pero nandun ka sa point na, hindi ko alam kung i-delay mo siya o madi-delay, or nahandun ka lang sa point na may mga bagay ka muna na inuuna, no, to success yung sitwasyon na iyon. Pwede na doon yung sitwasyon na doon sa point na yun, may mga bagay kang gustong umpisahan. Kumbaga, you know your purpose, alam mo yung main concern mo, may mga bagay ka talaga na pinag-iisipan, na gusto mong i-transform, or may mga naglilikom ka ng information, pwedeng na doon sa point na yun. No? It's more on ano kasi siya, stability ang naisip ko. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. May mga papers and documents ako na nakikita sa iyo. Hindi ko alam in what way. Siguro may mga dapat kang asikasuhin na papers and documents, man yan, or official building, or yung iba sa inyo is, pwedeng na may mga something authority, hindi ko alam in what way. Pwedeng may kakausapin ka na mataas sa'yo, or mataas na tao, pwede nahando sa point na yun, or related ka sa government, parang may mga nahando sa point na yun, no? May paghihiwalay, hindi ko alam sa iba sa inyo if magkakaroon ng mga separate way, or distance, pag-iwas, o paglayo, pwedeng nahando sa point na yun. Or maybe you are connected to a person na medyo may distansya, or nagkaroon ng distansya, pwedeng nahando sa point na yun, no? Or nahando yung point na nakakaramdam or makakaramdam ka ng loneliness, pero because of the ego, pwedeng magpapakatatag ka, or hindi mo ipapakita sa iba, pwedeng nahando sa point na yun. Yung iba sa inyo, you are in a networking, no? Pwedeng you are YouTube, TikTok, Reels, Facebook, or nasa government, or kung ano man merong social media or networking situation, or pwedeng katrabaho ka talaga sa mataong lugar. Pwede na doon sa point na yon, no? And then also, magkakaroon daw ng, actually dito sa sitwasyon mo, alam mo ba, you're doing something, new beginning happen into your life. Parang may gusto kang gawin. Parang na doon sa point na gusto mong lumaya, or may mga gusto kang umpisahan this time. Sa nakikita ko sa'yo dito, gusto mo, may mga transition ako nakikita. May mga movement and changes ako na parang either a-action mo siya or gagawin mo siya or mangyayari. Iba dito nagiging flexible kayo, no? Kaya, hindi ko alam why. But you try to make it balance any situation into your life this time. May mga tao ka daw makikilala bago, or may tao kang makikilalang bago. Yun ang sabi ha. And then also, ang nakikita ko dito sa iba sa inyo is magkakaroon ka ng mga pag-aalinlangan. Yeah, may mga pag-aalinlangan, may mga decision making, may, yun nga, tulad ng sabi ko, separation, na handun din yung point na magkakaroon ng pagpaparaya. Either
ikaw ang magpaparaya or someone is magpaparaya. Pwede na doon sa point na yun. Someone, meron ding promises or may mga dealing or contract situation. Pwede may mga pag-uusapan kayo or may mga commitment situation na related sa papers and documents or mga ano man yung commitment na yan. Yun na nakikita ko dito. May mga new cycle happen or may mga new situation ka na gagawin. New partnership or may mga magkakaroon ng mga partnership, relationship na magkakaroon ng kanya-kanyang situation, kay separation or hindi magkakaunawaan, mga ganyang situation, no? Yun. Outgoing, may mga outdoor situation din ako na nakikita sa inyo. Yan, baka may mga paglabas, o may mga there's a group of person din ako nakita. Hindi ko alam kung ano yung group person, may kaibigan mo, kasama sa trabaho, connections, pwedeng yan doon sa point gano'n. Pero, may mataas ang ego talaga ha, promise. May taong humiwalay, hihiwalay, may paghihiwalay. Tingnan natin energy mo nga. Kasi we have the family rin, no? Familia, kapamilya, meron bang nagkanya-kanya? Para na doon sa point na yun, ano? Karelasyon. Energy ni Gemini. Okay, energy mo. Energy, masaya ka naman kahit na may mga situation na nagkakaroon ka ng doubt o may mga sitwasyon na hindi mo ma-pursue or maybe na doon ka sa point na lack of focus ka or na lack of idea ka, pwede na doon sa point. And then also, energy mo, ingat na lang kasi may mga time daw na parang hindi ka makapag-iisip ng tama. Ganyan. Pwedeng magiging impulsive ka, o pabigla-bigla ka, or pwede rin naman na may mga time na hindi ka makapagkaroon ng pag-iingat sa mga salita mo, o kaya sa mga bibigkasin mo, o sa mga gagawin mo, pwedeng nandoon sa point na yon. Yun. Pwede magkakaroon ka ng doubt, o kaya magiging unproductive ka, ganyan. No? Pwede nandoon sa point na yon. And then also, may blockage hindi ko alam why, pwedeng may tao na magiging blockage sa'yo or may sitwasyon na magiging blockage sa'yo, ganyan. Energy mo rin, tamad ka ba? May mga time na siguro pagod, no? Siguro mga ganyan. May mga time na pwedeng mapapagod ka o kaya naman is my God, hindi maganda. May mga lack of progress situation. Pwedeng sa iba sa inyo, pagpapaliban lang to. Yan, magkakaroon ka ng mga pagpapaliban situation. Ingat ka na lang din sa pera, no? Ang nakikita ko kasi iba sa inyo dito, siguro may mga sitwasyon na bibili ka, gagastos ka, tapos hindi mo agad talaga mapag-iisipan yun. Kasi gusto mo lang talaga, di ba? Masaya ka pag nabili mo yun. Hindi mo na pag-isipan na, kailangan ko pala mag-ipon ng pera. Pwede nga, kailangan ko pala ganito, ganyan. Yan, ingat na lang din, no? Dito, sa sitwasyon mo, sa nakikita ko dito. Ingatan nyo rin, kasi may mga time daw na, malalack of common sense. May mga ganun sitwasyon. Ate, ano ba yun? Siguro alam mo na yun. I-research nyo sa ganun. Halimbawa, lack of common sense, halimbawa, yung parang, ito baso, di ba? Yung baso, kumbaga itong baso, na ibig sa nasa gitna, nasa gilid, di ba? Pero sa tingin, alam mo yung ay kapag ito, may naglakad dyan, sedtay, o kaya panigurado, mababaksak, masasanggi niya din, mababasag, babaksak. Pero hindi mo ginawa ng solusyon. Common sense na lang yun, nakita mo na di ba? Nakita mo na delikado, ba't hindi mo pa ma-actionan? Yung mga ganun sitwasyon. O kaya, halimbawa, may tumakbo, nag-run siya, tapos, alam mo naman na galing siya sa running. Syempre, unang niya sasabihin sa'yo is gusto niya uminom ng tubig. Pero, hindi ka nag-isip. Hindi mo pinag-isipan, di ba? Parang asan yung common sense mo dun? Yung mga ganun, basta yung alam mo na masasaktan siya, ba't mo sinabi yun? Yung mga ganun sitwasyon. Ingat-ingat na lang din, no?
parating kay Gemini. Kung example ko lang yun alam mo dito sa sitwasyon, okay, mamaya. May nakita kasi akong situation. Uy, Galileo. Oh, talaga po? Oh my God. Shame. Okay. Okay. Parating sa iyo. Sana hindi kayo lahat pwedeng makaka-receive ka lang ng information o pwedeng magaganap sa iyo yun o sa mga mahal mo sa buhay. Sana hindi. Sana hindi. But you need to be very aware din. Dito sa sitwasyon, there's a bad news. Sakit ng bato ko There's a bad news situation. Ang nakikita ko dito, pwedeng iba sa inyo is may taong may sakit. May taong low energy kasi. Hindi ko alam kung ikaw or may taong may low energy. Yun. 5 and 5 Babae. Babae. Hindi ko alam sino siya. Ang nakita ko rin dito is pero may lalaki rin kasi, pero hindi siya basta malapit to sa'yo. Babae man o lalaki, basta malapit ito sa'yo. There's a hardship or may taong may sakit talaga. Dito sa sitwasyon, may bad news nga actually. No, may mga may mga unhealthy lifestyle. Ako nakikita kung merong mga halimbawa sa sarili mo may unhealthy lifestyle, halimbawa hindi ka gaano natutulog, konti lang yung tulog mo, may mga iniinom o kinakain ka na hindi naman dapat, pwede yung mga o kaya palagastos ka, yan unhealthy life. Basta any unhealthy lifestyle. And then also parating din sa iyo is may mga papers and documents tulad ng sabi ko kanina. Yan, siguro may mga papers and documents na dapat asikasuhin, ipasa, or pwedeng makaka-receive ka ng hagaki or letter. Ganyan. Also, parating sa'yo is may tao, there's a union. Ako na nakikita, magkakaroon ng union. Magkakaroon ng open communication. Pwedeng sa taong mas pwedeng karelasyon mo, pwedeng sa tao na mas may matanda sa'yo, pwedeng magulang, pwedeng kung sino man siya, ganyan. Meron ding parating na may kaka-receive ka daw ng gift, love, and tulong. Or ikaw ito sa kanya. Ganyan. Pwede may bibigay ka ng gift, tulong o pagmamahal sa isang tao, or siya ito sa iyo. Yeah, may mga pagtulong situation ako nakikita sa iyo. Sadness is coming. May mga hinihiling ka na sitwasyon sa buhay mo. May mga bagay ka daw na hinihintay Hindi ko alam in what way, but may hinihintay ka raw. May paghihintay ng either you're waiting for a result, for a reward, ganyan. May mga i-analyze o may mga dapat i-progress o pina-progress maybe, nando sa point na yon. Meron din ako, natutulog ka ba? Night shift ka ba? Ba dito siguro nagigising kayo? Or late ka na natutulog? Mga 2, 1, pwedeng ganun? Or nagigising ka ng mga 5, 2, or pagising-gising ka. Yun ang nakikita ko sa iba. Ingatan niyo yung sarili niyo baka kayo nga ang magkasakit, di ba? Ingat talaga. May mga time daw na mananakit daw ulo mo at paa mo yan. Baka dahil nga sa hindi ka natutulog o kaya kulang ka sa tulog, no? Yun na din sinasabi. Saka sinasabi dito, mas damihan mo daw yung vegetable or may tao na need ng kailangan na mas vegetable ang kainin. Hindi ito magkakaroon ng mga pag-chill siya. Siguro may mga lalabas, yan, may mga celebration, collaboration, creativity, joy, may mga happy gathering situation, yan, may mga pregnancy situation, pag-uusapan, o may mga pupuntahan, pwedeng nando sa point na yun. Parating din sa'yo, katamaran no? Siguro baka pagod ka nga, ganyan. Nandun din yung point na may tao na magiging bitter, ikaw or someone, o kaya naman is may pagpapabaya, may taong makasarili, yan, there's a stagnant situation, meron din ditong tao na magiging cold. Ikaw or someone who's connected sa'yo, ganyan, cold situation. Or lamigin ka ba? Teka natin. Dapat iwasan ni Gemini. Ay, ano ba yan? Uy, dapat mong iwasan
Siyempre, yung mapanghinaan ka ng loob, na to give effort and focus and commit sa mga bagay na gusto mong ma-develop, ganyan. Kung may mga bagay na gusto mong masterin mo talaga. Bigay mo yung lakas mo talaga doon, yung energy mo, push. No? Kumbaga, kung may mga bagay ka na dapat na kailangan pag-aralan, gawin mo. No? Try to learn more. Ang sinasabi rin kasi dito, kumbaga, learning to growth, no? Iwasan mo yung mga conflict, yung for motivation ka, yung ma-misalignment ka sa mga bagay na gusto mo talagang ma-fulfill or mag-success sa buhay mo. Siyempre, yung hindi ka magkaroon ng pag-iingat o maging aware sa lahat ng aspeto ng buhay mo. You need to learn from the past din ang sinasabi dito, no? Yan. Kumbaga, tulad ng sabi ko sa'yo, di ba, be creative and kung may mga bagay na kailangan mo talagang matutunan na nangyari sa nakaraan, pumulot ka doon ng aral. Kasi isa yon sa makaka-growth para sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. Siyempre, yung ulitin yung nakaraan. Kung ano yung mga bagay na naganap o nangyari na hindi naging maganda sa nakaraan, huwag mo na lang din ulitin. No? Iwasan mo yung kaguluhan, labanan yung mga pagbabago, magkaroon ng pagpapaliban, or ma-loss of control, ganyan. Finish the unfinished also. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Gemini. Ayun. Sa love po. Okay, when it comes sa love. Okay, when it comes sa love, sa mga single, yes, meron ako nakikita sa'yo, maaring naman may nakakausap ka na, no? Pwedeng may this the past, or pwede rin na iba sa inyo is hindi man the past, itong tao na to is pwedeng may nakakausap na kayo o may makikilala kayong tao. Pero ang sabi dito is mag-trust ka daw sa intuition mo. Kasi there's a complicated situation ako na nakikita pagdating sa connection na ito. Pwedeng sa part mo o sa part niya. Ganyan. Kung kayo naman sa kahiwalay, oo, kasi andun na yung lungkot, andun na yung mga uh, false impression pagdating sa connection na ito. Kumbaga, there's a struggle happening to your life. Pero andun yung pag-value, no? Maybe you value this person o binalyo ka talaga niya. Nandun naman din yung connection pa sa ngayon sa mga nagkahiwalay. Pwede nagte-text-text pa kayo o nag-uusap kayo. Pero may mga time din na hindi good, ano. Yan. Or sa iba naman is, kung hindi pa kayo nagkakaroon ng connection, nandun yung point na they want to connect. Or ikaw ito, no? Yun na nakikita ko. Handun yung point lang sa, na maaaring nag-struggle siya kasi baka magulat siya na i-reject mo talaga siya, ganun. Hindi niya rin alam kung paano siya mag-approach sa iba kung hindi pa nagkakaroon ng connection. Either nandun yung kaba, hindi niya alam kung iti-text ka niya, tatawagan ka niya. Nandun sa point na yon sa nakikita ko dito, they still care, no? They still care. Sa iba dito is maaring bilak mo siya or bilak ka niya. Or pwedeng hindi na talaga kayo nag-uusap. Pero ang nakikita ko kasi dito is, handun yung point na manifesting. No? May mga ano kasi, may lungkot ako na nakikita, either sa'yo or sa kanya. May lungkot ako nakikita dito. Pero hindi siya nagmumove eh. Pwedeng may isang sitwasyon na ikinagulat niya pagdating sa connection. Mga ganun, sa mga nagkahiwalay. Alam mo, binabalyo ka pa nitong tao na to. Yun nga lang na lack of clarity kasi siya. Medyo malungkot siya, hindi ko alam why. Pero may lungkot ako na nakikita sa kanya. Or maybe this is you. Kung kayo naman is connected nitong tao na to at walang third party, may mga time na siguro, masaya ka pa ba? Sabay ka na. Parang hindi ka naman masaya dito sa sitwasyon, sa connection. Yung iba dito, sana hindi kayo yung energy na nakikita ko, pero hando na yung point na alam mo yun yung may mga time siguro na hindi ka magiging masaya sa connection na ito. O kaya pwedeng nawawalan ka na ng pag-asa, lalo na kung palagi kayo nag-aaway, di ba? O hindi nagkakasundo. Ganyan, sa iba sa inyo. Kasi nandun yung point na siguro nagkakaroon ka na rin ng katanungan sa sarili mo, kamahal ko ba ba to? Gusto ko ba ba to? Mga ganyan sitwasyon. Yun ang nakikita ko. May mga bagay, ikaw or siya na may mga bagay na hindi niya sinasabi or siya hindi niya sinasabi sa iyo. May mga time din na nagbubulag-bulagan na rin na lang din yung bawat isa, no?
Pero sana, nasa sa inyo pa rin yan. Pero yung isa sa inyo parang hindi na ganun, hindi na tulad ng dati yung saya na nakikita. O kaya may third party, oo, meron. Meron talaga. Kaya siguro, alam naman din yung iba, alam niyo na rin ano. Yung iba dito, alam niyo din eh. Yan. Pero, it's up to you kung paano mo i-handle yung third party. O tapos, ikaw pala third party, ano. Tingnan natin ang iyong money, Gemini. Ay! Ito na lumabas. Okay, pagdating sa money mo. Pagdating sa money mo, siguro may mga time lang na hindi ka lang ganun na may mga time na nalalabas mo talaga, no? Yung pera mo, nagiging disorganized ka rin siguro. Pero andun naman din yung, minsan talaga, nagtitimpi ka naman, nagtitimpi ka pa naman din talaga. Andun naman yung sistema mo pagdating sa kaperahan. Pwede din nahabod doon sa point na yung iba sa inyo is may tutulong or bibigyan ka ng tulong or bibigyan ka ng regalo o pera pagdating na sa pera or makaka-receive ka sa kanya, vice versa. Nandun din yung point na magkakaroon na hindi pagkakasundo either sa trabaho ito or sa kaperahan. Connected ang pera at trabaho. Magkakaroon kayo ng ganun. Parang hindi pagkakasundo o pagtatalo maybe. Sa iba, sa inyo, may tao na kukumpronta sa'yo about connected ang pera. Hindi ko alam about way. Siguro mabait naman. Siguro in a nice way. Pwede nga. Di ba may ipon ka? Di ba ganito? Di ba? Siguro ganito. Diba, o maybe ikaw ito sa kanya. No? Yan na nakikita ko dito. Anak, baba ka muna, anak. Advice. Ate, mag-growth ba yung pera ko? Sabi dito, as long as organized ka at as long as balance, palagi ang ginagawa mo, magiging ganun ka. As long as magiging matatag at magiging focus ka lang. Kumbaga, kailangan mo rin kasi dito ng organize pagdating sa pera. Tanda mo palagi ikaw yung hari, 'di ba? Ikaw yung magko-control ng pera mo. Nobody. Kung mapapariwarahin ang paggastos mo, it's your fault. Walang may kasalanan. Kasi the end na decision, ikaw pa rin. Okay, when it comes sa advice, this is a time to use your head when making a decision making. Start a new horizon into your life. Kumbaga, it's time to action. You need to be prepared or progress or ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na you feeling na hindi na mag-growth, hindi yun okay sa'yo, ganyan. Ando din yung point na you need to move forward sa mga plano mo this time. Be adventurous in a nice way, in a good way. And then also, explore lang na explore, no? The more experience sa buhay, the more na magsasucess ka. Start a new beginning into your life. Umasa ka sa mga bagong pagsisimula ng buhay mo is may mga magandang magaganap o mangyayari dito. Kumbaga, leap of faith din ang sinasabi dito, no? Babalik ka mula sa simula, Gemini. You will start to a basic from the zero, from the top, ang sinasabi dito. Be contented in what you have. Hindi ko naman sinasabi na tumigil ka, but need to progress it, no? May mga ganong sitwasyon din kasi ako nakikita sa iyo. And then, syempre, spread your wings and fly high, no? Kung may mga plano ka talaga, prepare it, no? Prepare it and be adventurous lang. Kumbaga, if that is your choices na sa tingin mo is mag-growth ka at magiging maganda, why not, di ba? Yun naman ang sinasabi dito. Yun, ingatan mo lang din yung likod mo. Siguro may mga tayo na nanakit yung likod mo, batok mo, ganyan. Or balikat mo, balakang mo, no? And something abandonment, ako nakikita, maybe you abandoning something or someone's abandoning you or mayroon ako nakikitang taong namatay. Or pwede rin mga alagang hayop, pwedeng nandun sa point na yun. Kasi meron akong nakitang patay. Ganyan. Arigato namaste, God bless.